Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng mga yan? Anong karunungan itong ipinagkakaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propita'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit, upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. May ulan man o kung anumang mga kadahilanan sa buhay natin, mga hadlang, mga pagsubok, hindi alintana ang lahat ng ito sapagkat gusto nating ipahayag ang ating pagmamahal sa ating Pong Hesus Nazareno, ang Panginoon na ating minamahal, ang tunay na propita na siyang magturo sa atin ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin uli ang ating Pong Hesus Nazareno at ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Sa bagay, ang ulan kinakailangan din. Hindi man dito sa atin, pero sa mga magsasaka at sa mga lupain ang kailangan ng pagdilig upang magkaroon ng buhay at ang buhay na ito ng mga halaman, ng mga tanim, ng mga palay ay kinakailangan din sa buhay. Kaya kapag tingnan po natin, balanse lang po ang ginagawa ng Diyos sa buhay. Upang makikita natin ang kabutihang loob ng Diyos, ang Kanyang ginagawa at ang Kanyang pagbuhos ng biyaya sa atin, mayroon pong tinatawag na mga propita. Kaya pag-usapan po natin ang tungkol sa propita. Sa salitang Hebreo, ang propita ay tinatawag na nabe. Nabe, mula sa salitang nabo, na ibig sabihin, mag-anonsyo. At pangalawa, magsaway. Mag-anonsyo sa katotohanan, magsaway sa mga kamalian. Ang nabe, kapag ka marami, ay tinatawag na nabiim. At nabiim, maraming propita. Ito yung mga nakasulat sa Lumang Tipan, sapagkat ang nabiim, mga propita, ay bahagi sa tatlong tradisyon. Tradisyon ng Torah tungkol sa kautusan na dapat sundin ng tao na mula sa Diyos na binigay kay Moises. Pangalawa, ang tradisyon ng nabiim, tradisyon ng mga propita, nagturo sa atin paano tayo makinig sa salita ng Diyos. Ipahayag ito
at sawayin ang mga nagkakamali. Pangatlo, ang tradisyon ng Kitubim, ito yung tungkol sa karunungan na dapat alamin ng tao. Punta tayo sa nabe, propeta. Atin pong nakikita sa ating unang pagbasa. Ang ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Ezekiel, sapagkat nasa taon B tayo, ang unang pagbasa ay mula kay propeta Ezekiel. At dito ipinapahayag na naghirang ang Diyos ng isang propeta upang ipahayag sa mga tao na ang mga tao ay naghimagsik na sa Diyos. Pangalawa, na matigas na ang kanilang ulo. Ibig sabihin, hindi na sila sumusunod sa kautusan ng Diyos. At ang kanilang sinusunod, ang kanilang hilig o gusto sa buhay. Kaya kinakailangan na kanila pong malaman, ayon pa sa ating Salmo 122, na ang awa ng Diyos ay nariyan. Ang Diyos ay Diyos ng awa at habag. Dapat malaman nila. Pero ang mga propeta, hindi lang sila na ordinaryong tao. Napaka-ordinaryo na tao. Dahil binibigyan sila ng kahinaan din. Kaya sa ating pangalawang pagbasa, sa pangalawang sulat ni San Pablo sa taga-Corinto, Kapitulo 12, versikulo 7 hanggang 10, sinasabi ni San Pablo, binigyan siya ng kapansanan. Ang kapansanan, ito yung mga masabi nating kahinaan sa tao. Na kahinaan na sabihin, bakit propeta yan? Pero nagsasalita yan tungkol sa salita ng Diyos. Pero mayroon naman siyang kahinaan. Kaya sinasabi ni San Pablo, sa kahinaan niya, makikita ang kalakasan ng Diyos. Sapagkat ang kahinaan niya, kapag ito'y ugnay sa habag at awa ng Diyos, ito'y nagpapahayag na ang Diyos ay Diyos nga ng awa at habag, na ang kanyang ginagamit na mga tao na hindi naman espesyal na mga tao, mga ordinaryo, pangkaraniwang mga tao, na kung minsan hindi na ginagalang ng iba, pero ginagamit ng Diyos upang magpahayag, una, ng katotohanan, at pangalawa, ang pagsaway sa mga nagawa na kamalian. Kaya nga sa ating Ebanghelyo nga ni San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6. Sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 4, ginagalang ang propeta, liban sa kanyang bayan, sa kanyang mga kamag-anak. Kaya sila ay nakakita ng ating Panginoon nung siya'y maliit pa, paano siya lumaki at lumago sa Nazareth. Hindi sila makapaniwala na magtamo siya una ng mataas na karunungan. Dahil tinuturing siyang ordinaryo lang na manggagawa, isang karpintero. At anak siya ni Santa Maria na hamak lamang na asawa ni San Jose na isang karpintero. Kaya dahil dito, hindi katanggap-tanggap anuman ang kanyang sinasabi. Kung minsan, ganoon rin nangyari sa atin. Kapag ang isang tao ay nakaluklok sa lipunan ng mataas na posisyon, o dili kaya mayaman, o dili kaya matanyag, kahit anong sinasabi ay tinatanggap. Pero kapag ang ordinaryong tao na magsasalita, hindi tinatanggap kahit totoo ang sinasabi. Kaya ito yung sinasabi ng ating Panginoon na hindi ginagalang ang mga nagsasabi ng katotohanan, ang mga propeta sa ngayon. Pero dapat nating tingnan na ang nabe o sa salitang Grego, dahil ang ating Ebanghelyo mula sa Koinoko na Grego, prophetes, sila yung mensahero ng Diyos. Kaya prophetes, sila'y nagsasalita tungkol sa Diyos, sa mensahe ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa salita na dapat pakinggan ng lahat ng tao. Anuman ang salita na yan, at napakasakit man tanggapin, dahil katotohanan dapat tanggapin ng tao, at huwag maniwala sa mga kung ano-anong mga kabulaanan na mga huwad na propeta.
Mayroong iba't ibang klaseng propita. Ang unang klaseng propita ay tinatawag na courtesan prophets. Ito yung mga propita na kung saan doon sila sa kaharian at sila yung ginagamit na mga hari at namumuno upang maging advisor nila paano gagawin ang pamamahala. Ang tawag sa kanila, propitang maringal dahil courtesan prophets. Pangalawa, mayroong tinatawag na propita sa mga nasa laylayan ng buhay. Ito yung tinatawag na propita, gaya ni Elias, gaya ni Eliseo, gaya nitong si Ezekiel at iba pa. Ito yung mga tinatawag na nasa laylayan sila ng lipunan, ordinaryo na mga magsasaka, ordinaryo na mga manggagawa, pero dahil ginagamit sila ng Diyos na magsalita ng katotohanan, sila'y propita. Ang tawag sa kanila, prophets of the peripheries o peripheral prophets. Mga propita na nasa laylayan ng lipunan. Pangatlo, ang propita na bulaan. Marami pong bulaang propita. Ito yung mga huwad na propita na kung minsan nag-post sa Facebook, sa Instagram, o sa Twitter, o sa o X, o anuman ang mga social media. At kung minsan kung ano-anong mga basura na pinupost doon sa internet. Ito yung tinatawag na mga bulaan na propita. Na kung saan sila yung naglihis sa tao na mamuhay na matuwid. Kaya kung ano-anong kanilang inilagay sa social media o sa mga balita. Kaya mag-ingat tayo sa mga huwad na propita o bulaang propita sapagkat ito yung dumadami at malaki ang kanilang negosyo kung minsan dahil ginagamit nila ang social media na pag na-post na napakarami, sinishare, na napakarami pa, lalong lumalaki ang kanilang mga followers at iba pa, yumayaman sila dahil lang sa pagsasabi ng huwad na balita, fake news, o mga piki na mga sinasabi na hindi mabuti sa tao, pero nakapabuti sa mga iilan dahil yumayaman sila. Kaya kung tingnan po natin, napakalaga po ang papel ng isang propita. Ang ating Panginoong Hesus, siya ang pinakauna at pinakadakila na propita. At hindi lang siya propita, siya ay anak ng Diyos. Dahil siya ay Mesiyas. Ang Mesiyas ay mula sa salitang Greek ng Hebreo, Messiah. Ibig sabihin, siya yung pinadala ni Yahweh na Diyos upang tayo'y tubusin, upang tayo'y bigyan ng buhay na ganap at siya, upang tayo'y maging bahagi uli sa tunay na daan, sapagkat ang mga tao'y naghimagsik na, matigas na ang kanilang ulo, matigas na ang kanilang mga puso, lumaki na ang kanilang ego o sarili, at nakalimutan na ng tao na sila'y magbalik sa Diyos. Kaya paano ba maging propita sa ating panahon? Una sa lahat, tayong mga Kristiyano, sa pagkabinyag natin, 3 ang misyon na binibigay sa atin. Una na misyon, tayo ay misyon na maging lingkod, o ang tawag doon, leadership, maging lingkod sa pamumuno sa simbahan. Pangalawa, ang bilang pare na pangkalahatan, mayroon pong 2 kasing pare, pangkalahatan na pare, kayong lahat ay pare, at ordinado kami na pare. At ito yung pangalawa na misyon ng lahat ng tao na nabinyagan sa ating simbahan. Pangatlo, ang misyon ng pagkapropita. 3-fold mission, 3 po. Unahin ko po, maging lingkod, maging pare na para sa buhay ng panalangin, at maging propita. Ano po ang gawain ng propita? Magsabi kayo ng totoo. At paano tayo maging propita sa moderno na panahon? Una, atin pong hanapin sa ating kalooban ang espiritual na ugnayan natin sa Diyos. Itinanim sa ating mga puso
ang mensahe ng Diyos. Dahil bago tayo pinanganak, ang Diyos sa kanyang presensya nariyan na sa ating mga puso na parang butil, at ito ay dapat nating palaguhin upang tayo maging propeta. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos. At sa pamagitan ng buhay, panalangin at pagninilay na tayo maging malapit pa sa Diyos, atin pong makikita sa ating mga konsensya ano ang mensahe ng Diyos, ano ang salita ng Diyos. Pero dahil hindi naman tayo gaanong ganyan kasinop kung minsan napakinggan ang salita ng Diyos sa ating mga puso, mayroon pong pangalawa na dapat nating gawin. Tayo po'y magbukas sa Biblia. Nandoon po ang salita ng Diyos at atin pong alamin, ating pagnilaylayan at atin suriing mabuti ano ang mensahe ng Diyos para sa buhay natin, upang ang mensahe na ito ay ating ipahayag sa ating kapwa at tayo maging propeta na nagpahayag ng mensahe ng Diyos sa ating kapwa. At pangalawa, sa ating pagkinig sa mensahe ng Diyos na nakasulat sa Biblia, pero kailangan pa rin sa modernong panahon. Ito yung pagkinig sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos na kinakailangan sa ating panahon ngayon. At pangatlo, atin pong isabuhay ang kabutihang loob. Hindi po tayo maging tunay na propeta kapag masama ang ugali. Kapag ikay nagmumura, kapag ikay nagsusugal, kapag ikay may bisyo, kapag ikay mahilig na masamang hilig o malaswa na hilig, hindi po ikaw ay propeta. Nabinyagan tayo bilang propeta upang mabuhay na matuwid. At ang buhay natin ay kaaya-aya sapagkat gumagawa tayo ng mabuti at ipinahayag natin ang Diyos ay mabuti dahil sa ating kabutihan, kabutihang loob at mabuting ugali. At dahil dito kinakailangan nating ang integridad sa pagkatao. Kapag ito'y ating ginagawa na isabuhay natin ang pagiging propeta, hindi man tayo katanggap-tanggap ng mga tao dahil magsasabi tayo ng totoo. Tayo ay propeta. Alamin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus, ginagalang ang propeta, hindi sa kanyang sariling bayan. Handa tayong magpahayag ng katotohanan. Handa tayong maging propeta sa modernong panahon. At saan po magsimula? Kayong mga tatay at nanay, mga propeta kayo sa inyong mga anak. Kayo mga anak, kapag ang tatay niyo at nanay pasaway na, kayo ang propeta sa inyong mga magulang. At kayo na kung saan ay membro sa lahat ng mga organisasyon, kayo ay mga propeta sa isa't isa. Ating gawin ang pagpapahayag ng katotohanan. Ating sawayin ang kamalian ng tao. Ituwid natin ang daan upang ang Diyos ay maging liwanag sa buhay natin at ang Diyos ay maging sentro at ating kabuluhan sa buhay. Palakpakan natin ko ang Panginoon ay siya yung kabuluhan ng ating buhay, sentro ng ating mga puso, at siya talagang po ang Panginoon sa ating mga puso at isipan. Alamin natin, tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Ipahayag natin na nagmahalan tayo bilang isang tunay na propeta kung nagmamahalan sa loob ng mga tahanan ang bawat Kristiyano. Amen? Purihin natin ang Diyos.